Karina, may iniwang tanong si Isabel. Ano ang mangyayari sa kandila sa loob ng garapon kapag binuhusan ito ng tubig? May nagsasabing lulutang. May nagsasabing lulubog. Well, tama naman kasi sila pareho. Pero sa magical experiment na gagawin natin, malalaman natin kung ano yung sagot. Okay. Game. Sindihan na natin tong kandila. Okay? Bagong-bago pa. Yan. Ayan. Okay. Ngayon, ito na. Bubuhusan na natin ng tubig. Tingnan natin kung ano ba ang mangyayari. Wow, hindi nawala yung apoy. Color key. Magic or science? Rewind! Ang logic behind sa magic na ito ay simple lang. Ang inakala mong isang garapon na pinaghulugan ng kandila at binuhusan ng tubig ay dalawang garapon talaga. Isa itong optical illusion kung saan parang isang garapon lang ang ginamit natin. Para mag-work ang magical experiment na ito ay kailangan na exactly alike ang garapon na gagamitin. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na kaya mag-melt nitong bakal na ito sa pamamagitan lang ng hot water? Siyempre hindi. Oo nga, imposible yung sinasabi mo. Oo, bakal boys kaya yan. Mabigat, ha? Mabigat, di ba? Paano tutunawin niya ng tubig na mainit? Dito sa I Believe, lahat posible. Watch this. Ang experiment na ito ay tinatawag na Dragon's Breath. Ito ay sa dahilang ang apoy na binubuga ng dragon ay kayang lusawin ang kahit anong bagay. Pero sa experiment na ito ay hindi apoy ang gagamitin para lusawin ang singsing na nasa loob ng box na ito. Gawa sa solid metal ang singsing, kaya iisipin kailangan ng matinding init mula sa apoy para ito ay mag-melt. Yan ang akala nyo dahil sa experiment na ito ay mainit na tubig lang ang katapat ng singsing na yan. Ang mainit na tubig na isinalin sa mga tasang may lamang tea ang siya ring ibubuhos sa singsing para ito ay lusawin. Mag-melt nga kaya ang singsing gamit ang mainit na tubig? Aba, nag-melt nga. Nagaling na Ang bilis ha, ilang segundo pa lang ay nalusaw na ang singsing. Ngayon naman ay isang solid bar ang susubukang lusawin gamit pa rin ang hot water. Mas malaki ito kung ikukumpara sa singsing. Mag-melt din kaya ang bar pareho ng singsing? Matapos ilubog ang bar sa mainit na tubig, ay nagsimula na itong malusaw. Unti-unting nagiging liquid ang kanina'y solid bar. Nagaling na! Ano, naniniwala na ba kayo na kayang lusawin ng hot water ang bakal? Oo nga, nakita namin pero I still can't believe it, you know? Oo nga, paano naman nagawang mag-melt nung bar at nung singsing dun sa tubig? Isabel? Ang fusible alloy ay metal alloy na may mababang melting point kung ikukumpara sa ibang metal. Ganun pala yun. Huwag kayong kukurap dahil ipapaliwanag ko ang logic behind the magic. Ang fusible alloy ay isang metal alloy na madaling matunaw o malusaw dahil sa pagkakaroon ng mababang melting point. Ang melting point ng fusible alloy ay below 150 degrees Celsius. Isang halimbawa ng fusible alloy na may mababang melting point ay ang Fields alloy. Ang melting point ng Fields alloy ay 62 degrees Celsius. Ang Fields alloy ay gawa sa mga elements na bismuth, indium, at tin. Ang mababang temperature ng mainit na tubig na ibinuhos sa singsing na gawa sa Fields alloy ay sapat na para ito ay mag-melt. Wow! Nagaling na! Ang mga elements na bumubuo sa Fields alloy ay non-toxic, kaya safe itong hawakan. Ang Fields alloy, tulad ng iba pang fusible alloy, ay ginagamit sa mga fire sprinkler system. Kapag ang temperature sa isang nasusunog na lugar ay tumaas, ay magme-melt ang cover ng sprinkler na gawa sa fusible alloy at lalabas na ang tubig sa sprinkler. Ang bar ay gawa rin sa Fields metal. Nang ilubog ito sa mainit na tubig, ay unti-unti itong nagmelt at bumalik sa kanyang liquid form. Pero kung gaano kabilis malusaw ang fusible alloy, ay ganoon din ito kabilis mag-solidify. Ang mga fusible alloy, tulad ng ibang metal alloys, ay malleable rin. Kapag nasa liquid form, ay pwede itong imolde sa kahit anong shape na gusto mo. Isang magandang halimbawa, ang molde ng singsing na ginamit para gawin ang silver ring. Yan ang logic behind the magic. Wow! Nagaling na!
Gusto niyo pa ba ng iba pa mga magical experiments? Uy, kayo kausap ko. Ay! Kami pala. Come back next week at sabay-sabay natin tuklasin ang logic behind the magic. And if they believe, I believe! Next week sa I Believe. Gusto niyo bang malaman kung paano naging pink ang noodles? Color-changing alarm clock. Impressive. Yan. Ah, 岩尾さん。はい。いいよ。 Sugod!